Hi guys, welcome back. So bibili tayo ng ref ngayon na inverter sa SM South Mall. So samahan nyo kaming mamili ng mga aircon doon. So papunta na kami sa SM South Mall. Ref, ano sabi ko? Aircon sinabi. Ano sabi ko? Ref, ang sabi ko? Ay naku. I-review mo yung video mo. Ay ref pala guys. Ref na inverter. So magiging magkano na kaya yung bill namin? Kasama pa yung tatlong aircon namin, no? Kung magiging mas matipid talaga. Malalaman nyo yan guys. So abangan nyo yan sa next vlog ko. Kung magkano ba yung aming konsumo doon after a month using inverter na ref. Dito na kami guys. So yan, pasok na tayo ng SM. So yun guys, no? Dito na tayo. Pero mamahal. Mahal, grabe. 5K. Pero hindi yata kakasya sa ref. Saan? Ang ref na to sa bahay. Kit lang ba bibili nyo? Ang taas nito. Ito mga mataas oh. Ano ba yung 11 o 9? So yung may ano, may pindutan. Guys, ano bang gusto niyo dito? Makapili eh. Ito. Ito. Ito ka pa guys. Ang pinaka gusto ko talaga to. Meron napakataas na masa. Ayun guys, nahirapan kami pumili. Ang pinaka maganda. Guys. So guys, ang pinaka ano. Bakit may ganito? Ang pinaka-bet ko sa lahat, guys. Bakit may ganyan? Yan yung katulad kilante. May mga pinipindot din siya. Guys, paying the counter na kami. So makukuha pa namin after 2 days yata. 2 days later. Bars pa. Ano?
So ito na guys, bubuksan na natin at ito na yung itsura ng loob ng ref. Ayan. Napakaganda guys. Pero nasa na yung lamig, wala pa rin So ito yung loob ng isa. Walang ilaw yan. Meron tayong tatlong lugar sa ating refrigerator. Ang fridge, ang prime fresh, at yung freezer. Yung fridge guys ay ito. Hanggang dun sa may ilaw, hanggang dun sa may lalagyanan ng mga prutas or gulay. So ganyan lang siya. From here hanggang dito. So ito naman yung lagayan ng mga gulay, prutas, ganyan. So yan. So ito naman yung mga tray, mga lagayan pa. So yan, naglagay kami ng deodorizer para di mangamoy. So ito, lalagyan na ng mga kung ano-ano pwede nyo ilagay dyan. Ito naman, butter, lalagyan ng mga butter. Yan, so ito, egg tray. So konti lang yung malalagay na itlog. So 10 lang ang pwede mong malagay na itlog. So yan. And ilagay na mga tubig or mga soft drinks, ganyan. And yun, wala na sa baba. So ang frame fresh naman guys ay dito, from here hanggang dito lang. Yan. So ito namang frame fresh is lagayan yan ng mga meat products. So yan, lagayan to ng mga karne na kung ayaw nyong tumigas, no, dito nyo ilalagay. Kasi hanggang negative 3 degrees Celsius lang siya. So yan, kung gusto nyong lutuin agad yung karne na ulam nyo, is dito nyo ilagay. Pero kung hindi nyo naman agad lulutuin, doon nyo na ilagay sa freezer. Freezer naman tayo. So no frost to guys. So ibig sabihin hindi nag-yellow yung mga gilid-gilid niya. Like sa mga ordinary refrigerator, di ba? Yan, walang mga yan. Yung mismong lagayan hindi nagkakaroon ng mga yellow. O yan. So, ang tigas, di ba? Pero, walang yellow na makikita dyan. Sa gilid. Yan. Walang mga yellow. Yan dyan, guys. So, yan. At meron din tayo, guys, lagayan ng yellow. Of course, hindi mawawala. Yan. So, ang kinagandahan lang yan is pwede nyo nang ganunin para hindi na kayo yung magtatanggal. So, ikutin nyo ito para bumaba yung mga yelo. And yan. Pwede nyo rin punuin to. So, yan na yung laman niya. So, yan. Since naipakita ko na sa inyo yung loob ng ating refrigerator, it's time naman na ituro ko sa inyo kung paano to pinapagana. And ituturo ko sa inyo how every buttons na pinipindot dyan, kung ano yung ibig sabihin ng mga yan. So, yun. Umpisa na natin guys, no? So, ito, basically, dito lang naman natin sineset yung temperature ng ating refrigerator. Kung gusto natin ng maximum or minimum and yung medium setting. So, umpisa muna natin tong Eco Navy or Eco Navi. Ang function lang naman ito is to save energy. So, para siyang sensor na AI, ganon. So, natututunan niya yung lifestyle pattern on how frequent we open and kung gaano din natin siya katagal isara, no? So, yun, na-detect nito guys, yung pagsara, pag-open natin ng ating unit. So, yun, on the 3rd week, matututunan niya yun. And on the 4th week, natutunan niya na yung ating lifestyle pattern for us to save energy. So, meron tayong tatlong thermostat setting. Maximum, medium, at minimum. So, meron silang kanya-kanyang mga or individual setting. So, kung fridge ay isiset mo sa minimum lang, kanya-kanya sila. Example, sa fridge ay gusto natin minimum lang or kung gusto mo ng maximum, yan. Pero yung frame fresh, gusto lang natin is naka-minimum or naka-medium. So, yan. And yung freezer natin, gusto natin iset lang sa minimum. So, yan. Meron nga silang kanya-kanyang temperature setting or thermostat setting. So, yung kanina, fridge is maximum. Yung frame fresh, naka-medium lang. And yung freezer, naka-minimum lang. Pero kung gusto natin yung freezer is maximum din. Pero hindi magbabago yung thermostat setting ng tatlong to. So, fridge, nasa max pa rin. Frame fresh, nasa medium. And yung freezer, nasa 3. So, yan. So, yun lang naman yung lahat guys. So, meron silang kanya-kanyang thermostat setting. So, ito namang quick freezing. Kung gusto natin mapabilis yung pagpapatigas sa mga karne. So, i-activate lang natin tong quick freezing.
So, para lang to guys sa freezer. So, yan. Pipindutin lang natin to hanggang lumabas yung quick freezing. Yan. Quick freezing. So, kung may tanong kayo guys at naguluhan kayo sa explanation ko about dito sa ating panel na to or mga tinatouch natin dito, ay i-comment nyo yan sa baba. So, yun guys, kung ano naman yung temperature na kaya nilang i-reach inside our refrigerator, so sa fridge, so refer to manual na lang, pero ituturo ko rin sa inyo or i-mention na lang din natin kung gaano siya kalamig, ano yung temperature na kaya niyang i-reach by its minimum or hanggang maximum. So, yan, ang ating fridge can reach approximately 1 degree Celsius hanggang 6 degrees Celsius. Pero, yan, sa medium yan. Pero sa Prime Fresh, approximately negative 5 degrees Celsius hanggang negative 1 degree Celsius. So, dito naman tayo sa freezer. Ang medium setting is approximately nasa negative 23 degrees Celsius hanggang negative 17 degrees Celsius. So, napakalamig nun guys, no? Pwede ka nang mag-store ng bakuna. So, yun lang guys, yung about sa kanyang temperature. So, ito naman yung likod ng ating refrigerator, no? Warning. So, yan yung wiring diagram. And yung water drip tray nya. So, ito yung itsura guys ng kanyang water drip tray. So, yan. So, sabi daw, hindi daw madaling mapuno. Yan. Pero, ang dami ng tubig, no? Yan, 2 weeks na to eh. So, yan. So, itong ating Panasonic inverter refrigerator only uses 60 watts on electric consumption. So, napakababa lang ng wattage niya. Parang nagbukas ka lang ng electric fan, ganun. So, sobrang tipid niya. And yon, after a month, malalaman talaga natin kung nakatipid talaga tayo using this refrigerator na inverter. So, magkano ba yung kuha namin sa refrigerator na to? Kuha namin siya ng 28,900 plus. And kasi ang original price nito is nasa 32k or 32,900 pesos. And yun, naka-discount kami ng 5% doon sa SM Advantage. So, nung time na yun, wala pa kaming SM Advantage. So, nag-register na kami para makatipid talaga kami or ma-avail namin yung 5% discount ng SM Appliance. And yun, natuwa ako dahil meron pa siyang 400 pesos na GC from Starbucks. So, nagamit ko na. Pero 400 is a lot, right? So, yun, sulit, di ba? So, yun guys, gagawa na lang ako ng separate video after a month kung magkano yung naging bill namin dito sa ating bagong Panasonic inverter refrigerator, including yung tatlo pa naming inverter na mga aircon. So, abangan nyo yan, tataas kaya or mas bababa lalo. So, abangan nyo yan guys. So, kung may mga tanong kayo at mga hindi naintindihan sa video na to, ay comment mo na yan sa baba at sasagutin natin yan. Please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga next videos natin. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!